Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din noon. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimo nga, may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung, wala po namang requirement yung circular as to the, pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang halimbawa John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binambibilit, reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pag-intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yun, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Atty. Wamil, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. So para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is
Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for... Attorney Wamil, listen to the question, please. Okay, It is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi, In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA executory na po, Your appealed to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo.